kilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Kanay inako niya't hinirang kawang iningatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iningatan. Dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Mga kapatid, sa ating madalang pagdiriwang na ito, samarin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kailingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, Pamilya Caspe, Talon, Harabet, Simangan, Pamilya Naag, Labilias at Ferrer, Quirino Cristobal, Ramon at Marie Cris Aureo, Grace Balbin, Lourdes Hilario, Rosalinda Mendoza, Elma Lagbador, Glo Gonzales Salazar, Romeo at Nora Cabrera, Pamilya Buana Torres, Pamilya Ong Reyes at Aliarde, Adriana Santos, Pablito at Jose Mendoza, Jerry at Fanny Victoriano, Rafael Florodet at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Ju, Joel at Lucy Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Edgardo at Aida Cunanan, June at Soli de Rosario, Nanti at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Noel at Zene Galvez, Aurora at Jean Silungan, Ricky at Avic Magpok, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Viacrucis, Bidal at Marieta Quirol, Paul at B. Resurrección, Mila Digonong, Cesar at Pilita Nicolas, Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Dr. Abisayda Banaag, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Janet E. Pascual at Gindi ng EDB Community, Reverend Father Opino Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos, at ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan, drivers at employees ng Milevine Trucking, Julian Mariflor, Joji S. Alcantara, Jody Tiana Marfil, Dina Saavedra, Victoria Divina MC, Camila Saro Aquino, Pining Villanueva, Nick at Evelyn Rillera, Arman at Amy Isma, Emerita de la Cruz, Janet Wawa Tamani, Dr. Marat Marie Tolentino, June at Doris Pilejera, Bernard at Ena de Guzman, Franz Troncoso, Denise Ever Bunag, Gigi Bautista Alejandro, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kabani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni na Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Cielo del Mundo, Rami Banaag, Benamin Valerio, Reggie Garcia, Noemi Bergantinos, Sam Ingal, Ronald Texon, Eliza Fajardo, Susan Lumaday, Rochelle Lovell, Joyce Anriel Min,
Sheila Marie Izarsa, Amy Denise Aguila, Zoe Thedine Paganiban, Andre Carmela F. Nicolas, para sa kaarawan ni Edna C. de Guzman, Christian Castillo, Jocelyn Alejado, Sister Rina Galang OP, Lawrence Anthony Bautista, Rosemary Rodriguez, Mary Josel Vicente, Belen Perez, Eunice Joy Fuedan, RV Christian de la Cruz, Rowena Villanueva, Marley Makadangdang, Dr. Ana Marisi Tunintino, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Sidonia, Bibiana Hilsida Isabela Leticia Evelyn Alfredo, Eric Nicolas Nelson Frederick Raquel Dean Puloy, Maura Roman Andres Epifania Domingo Maximina, Brian Angelo Jose Teodora Justino Sida Domingo, Rosa Jocelyn Daisy Romel, Jose Ricardo Maria Jose Pipito Flora Pacifico, Julio Carmen Crisanto Antonio Genoveva, Enrique Felomina Alejandro Rudolfo, Israel Junicio Ruperto, Joan Jumer, at lahat ng mga nabiyapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalani, magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Kristong kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkalubong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa, ay maging mga saksinawa ng iyong katotohanang maasahan sa daigdig na ito. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabulanggo sila, lalaki at babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco, at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?
Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus sa taga Nazaret na iyong pinag-uusig," tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At ako ding tinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco ng pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan, at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako at tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong narinig at nakita. At ngayon, huwag ka nang mag-aatubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dohon na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapa at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang di sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya magtataglay na ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maano dumampot man ng ahas o minom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, ngayon pong ating pinagdiriwang ang pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo, pinapakita sa atin ang ilang bagay na ipinapayag sa atin ng ating mabuting balita at ng ating unang pagbasa, na kung saan ipinapayag sa atin si San Pablo na dati ay kilalang Saulo, siya'y dating tagapag-usig ng mga Kristiyano sapagat siya ay naging masugid sa pananampalatayang Hudyo. Kaya sa kanyang pagkakaalam, ang lahat ng mga hindi Hudyo ay dapat na usugin, lalong-lalo na ang mga Kristiyano, sapagat ang mga Kristiyano ay banta sa kanilang pananampalataya. Subalit mga kapatid, nung si Saulo sa kanyang pag-uusig sa mga Kristiyano ay pinagpakitaan ng ating Panginoon ng isang tanda sa pamamagitan ng pagkikipag-usap sa kanya, at ang sabi ng ating Panginoon, "Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig?"
Ang ating apostol na ito na dati kilala bilang Saulo ay dagli nagbagong buhay sapagat sa kanyang pakiwari mali pala ang kanyang ginagawa na pag-uusig sa mga Kristiyano sapagat ang kanyang mismong inuusig ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po ito'y pinagdiriwang natin sapagat inaalala natin na kahit pala yung isang tao na kahit na gaano kasama sa kanyang pamumuhay, kahit na gaano ang ginawa niyang pag-uusig laban sa kanyang kapwa, may pag-asa pala na magbagong buhay. Kaya makikita natin si Saulo, hindi naman siya ganong kasama sapagat ang kanyang paniniwala ay paniniwala na makahudyo. Kaya nga sa kanyang pakiwari, tama ang kanyang ginagawa. Bagamat sa ating pananampalatayang Kristiyano, hindi tama ang kanyang ginagawa na pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Subalit mga kapatid, bilang isang masugid na Hudyo, akala niya ang kanyang ginagawa ay ayon pa sa batas ng mga Hudyo. Kaya nga patuloy ang kanyang ginawang pag-uusig. Subalit nang maliwanagan ang kanyang isipan dahilan sa pagpapakita ng tanda ng ating Panginoon at pakikipag-usap sa kanya, si Saulo ay nagbagong buhay. Kaya nga po mas kilala natin siya ngayon, hindi na bilang si Saulo, kundi si San Pablo bilang isang apostol, isang tagapangaral ng ating Panginoon at tagapagdiwang ng maraming mga pangangaral ng ukol sa pananampalataya, naging tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga po nagpapahayag sa atin sa bawat sandali ng ating buhay, kung tayo man ay nadidimla ng isipan, kung tayo man ay nagkakasala laban sa Diyos at laban sa ating kapwa, hindi pa huli ang lahat, sapagat kung papaanong si Saulo ay nagbagong buhay at ngayon ay kinikilala natin bilang isang dakilang santo, tayo rin ay mayroong pag-asa. Kaya nga po sa ating pong pananampalatayang Kristiyano, kahit yung pinakamasama na tao, kahit na yung pinakatalamak sa pagkakasala, may pag-asa pa na magbagong buhay. Kaya nga wala sa ating pagpapasya at sa ating paghusga kung sino nga ba ang mapupunta sa langit at mapupunta sa impyerno, sapagat ang Diyos lamang ang nakatatalos ng puso ng bawat isa sa atin. Marahil mga kapatid, may mga tao tayong kinaiinisan, may mga taong talamak sa kanilang pagkakasala, subalit hindi natin po pwedeng husgahan kung saan sila napunta, sapagat mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang nilalaman ng kanilang puso bago sila lumisan sa mundong ibabaw. Baka mamaya, bago sila lumisan, bago sila panawan ng buhay, nakapagsisi sila at nagbalik loob sa ating Panginoon. At sa kaganapan ng habag ng ating Panginoon, sila man ay po pwedeng maligtas, sapagat ang Diyos ay nagnanais lahat ng nagsisisi sa kanilang mga kasalanan ay mapatawad at madala sa kanyang kaharian. Kaya nga po wala sa atin ang pagpapasya at wala sa atin ang paghusga, sapagat hindi natin talos ang katauhan ng ating kapwa. Baka mamaya mga kapatid, yung kinikilala natin na napakabait sa ating paningin, yung kinikilala natin na akala natin ay santo o santa sa ating pakiwari, baka mamaya meron siyang itinatago na mga kasalanan na ayaw niyang pagsisihan. Kaya akala natin banal na banal, pero yung pala may kabulukan sa kanyang kalooban. Kaya hindi natin nalalaman, sapagat mga kapatid, ang tunay lamang makatatalos nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon, sapagat alam niya ang lahat-lahat sa atin, kilala tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po itong si Saulo na kilala natin ngayon bilang si San Pablo, makikita natin hindi pa huli ang lahat, sapagat nung hinipo ng ating Panginoon ang kanyang kalooban, dagli ay nagbagong buhay itong si Saulo, at ngayon ay kilala natin bilang isang dakilang santo na tagapagtaguyod ng ating pananampalataya. Gayun din po naman mga kapatid, sa ating pong pananampalataya, sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, akala natin 12 lamang ang mga apostol. Marami po ang pinili ng ating Panginoon, 12 lamang ang kilala sa ating banal na kasulatan. Kaya nga po naging 11, sapagat si Judas ay nabawas, subalit naging 12 uli, sapagat may humalili kay Judas sa katauhan ni San Matias. Subalit bakit po si San Pablo hindi naman niya nakasama ang ating Panginoon, ni hindi niya nakadaupang palad? Bakit tinatawag natin na Apostol San Pablo? Sapagat ang kanyang pakiwari, ang kanyang pagpapakilala sa kanyang sarili, hindi man siya kasama sa 12
dalawa, pero siya naman ay isa ring apostol, sapagat ang tunay na kahulugan ng pagiging apostol ay isinugo ng ating Panginoon. Kaya hindi man niya nakita ang ating Panginoon ng mukhaan, subalit siya naman ay isinugo ng ating Panginoon para mangaral ng mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga po si San Pablo, siya yung naglakbay sa iba't ibang mga lugar, naglakbay sa lupain ng mga hintil upang ipakilala ang ating Panginoon. Kaya utang natin ang loob kay San Pablo kung paanong kumalat ang Kristyanismo sa iba't ibang mga dako dahilan sa kanyang pangangaral, sa kanyang paglalakbay sa mga lupain na kanyang dinalaw. Kaya nga po mga kapatid, hindi man tayo kasama sa 12 na original na pinili ng ating Panginoon, subalit katulad ni San Pablo, tayo rin ay matatawag na mga apostol sapagat isinusugo rin tayo ng ating Panginoon para mangaral ng mabuting balita. Kaya nga po ito rin ang sinabi ng ating Panginoon nung siya umakyat sa langit. Ano ang kanyang panawagan sa kanyang mga alagad? Sumampalataya kayo at hindi naman mangaral kayo ng mabuting balita. Kaya nga po sa ating pagsalita, sa ating simpleng pagtuturo sa mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa atin, marahil sa mga maliliit nating anak, marahil sa ating asawa, sa ating mga mahal sa buhay, kapag sila'y nagaganyak natin na magsimba, magdasal, o kaya naman sa maliit nating kaalaman, natuturuan natin sila ng tungkol sa ating Panginoon, tayo rin ay nagiging katulad ni San Pablo, nagiging tagapangaral, nagiging sugo, nagiging apostol sa mga tao sa ating paligid. Kapag halimbawa, nagaganyak natin ang ating kapwa para sama-sama magdasal ng Santo Rosario, o kaya naman ay akayin sila, anyayahan sila para magbasa ng banal na kasulatan, tayo man ay nagiging apostol, tayo man ay sinusugo para maging tagapangaral ng mabuting balita. Kaya nga po hindi lamang si San Pablo, hindi lamang ang 12 apostol ang tinatawag na mga apostol. Ang lahat ng mga tinatawag ng ating Panginoon at kanyang isinusugo para mangaral ng mabuting balita ay tinatawag ding mga apostol. Kaya nga tayong lahat ay makabagong mga apostol, sinusugo ng ating Panginoon sa kanyang kawan para maakay sila patungo sa ating Panginoon. Para ang mga makasalanan, katulad ni San Pablo, ay magbagong buhay. Para ang mga matuwid ay manatili sa katwiran, at ang mga taong dapat akayin para patungo sa ating Panginoon ay maipakilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mabuting halimbawa at ng ating pangangaral. Kaya nga po kung papaanong si San Pablo ay kinikilala natin ngayon, tayo rin ay tinatawagan ng ating Panginoon. Katulad ni San Pablo, sinusugo rin tayo, maging matuwid nawa tayo sa ating pamumuhay. Kung meron tayo mga pagkakasala, katulad ni San Pablo, magsisi tumaliko din tayo sa ating mga kasalanan, magbagong buhay, at ipangaral natin ang mabuting balita sa ating pananalita at lalo tigit sa ating mabuting halimbawa. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ipanalangin natin ang misyon ng simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo. Sa bawat panambita ng atin po itutugon, maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan o Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan o Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan o Panginoon. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo at maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan o Panginoon. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ng walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan o Panginoon. Ang mga matatanda, nangungulila at may sakit naway makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang tulad ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan o Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan at makatagpo nawa nila ang Diyos sa kanilang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging mapagpala ka nawa sa iyong bayan o Panginoon.
Ama ng aming manunubos, sabang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming nimika sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami na may lubusang maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para may palaganap ang iyong kaninningan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naritong tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawaan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang luhong mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po at ay mananalangin. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pedro Apostol. Panalangin kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay sinawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Tambuli ng Panginoon, lagi nating pakinggan. Sino man at saan man, lahat tayo'y magmahalan.